So, nagvo-vlog tayo about yung ICC nakapasok na sa Pilipinas at nagkaroon tayo ng confirmation dun sa vlog ni dating spokesperson Harry Roque. Kumbaga, nakarating din sa kanya. But syempre, nauna ang ating puting ahas dite na kumpirmado nga na tinatraydor na ni Kuting Jr., ni Kuting, ni Lisa Smugs at yung buwaka ng inang Tambaluslos, si Pangulong Duterte, ang Inday Sara at ang taong bayan. Alright. So kung ano natin yan, hindi lang si Maharlika ang nabibigyan ng mga A1 information. So, kahit nyo nga mga palangga, ang ating mga eksena dite ay kumakavog sa banga lahat. Kaya naman, si Lisa Smug, si Tambaluslos, ay buang na. Pati si Kuting at naghahanap sila ng pwedeng pangtapat sa ating alindog. But hindi sila makakahanap ng katapat ng isang Maharlika, ng isang, laban natin dito. You know what? Kasi mga kababayan, walang katapat na halagang galing sa nakaw ng bayan ang ipinaglalaban natin dito. Okay? So ngayon, umiikot ang tumbong ni Lisa, ni Tambaluslos, ni Kuting dahil napaka-effective ng ating mga expose dito, mga kababayan. Okay, pakisabi, paki-sound check, 1, 2, 3. Ayan, kasi baka kasing minsan may nagko-complain yung ating voice is not that, good. But my alindog is always good. Actually, inapoy-apoyan na nga ako kanina. Inapoy-apoyan naman ako kanina, di ba? So, okay. You like the pasabog, ha? By the way, lumabas na ba si Remulla? Huminga na ba? Magpapasko na. Kailangan niyang huminga. Kailangan siya magpakita sa kanyang pamilya na humihinga siya. Di ba? Kailangan mong okay, crystal clear, sabi ni King RM. Thank you, Palangga. So, kailangan ni Bonjing Remulla na magpakita ng proof of life. Kasi, nag-send siya ng message sa, hi Casey, thank you ulit. Nag-send siya ng message sa media na fake news daw ang sinasabi kong siya ay nakaratay o inaratay. Sabi ko nga, lahat naman tayo pwedeng aratayin dahil hindi naman tayo hindi naman tayo si superhero na hindi tayo na mamatay-matay o hindi tayo nagkakasakit, mga ganon. Ang sinasabi ko dito, Remulla, kung ako ay fake news, na ikaw ay naka-confine, nakalabas ka na ba, na-admit ka sa St. Luke's, okay, dahil sa iyong karamdaman, karapatan ng taong bayan, dahil pinapalamon ka, jutang-jinin na kayong lahat, lalo na kayo sa Congress, mga buwaka ng genemies ninyo, lalo na si Migaon, yun na si Migaon. Okay, actually, hindi ko pa na-topic dahil sobrang busy ako nagpapa-yaman, no, chika boom boom lang. I'm just busy, in the past few days, Parang meron pa ako ng konyo drama may kausap kasi ako ng Inglesera, kaya, medyo nahawa ako ng konti. But anyway, going back, okay? Kayo dyan sa Kongreso, makinig kayong mga yawa kayo. Asan yung pangkulam ko? Migaon, ikaw ha? Lahat kayo na nag-e-enjoy, wala kayo sa Congress ngayon. Ang karamihan sa inyo ay nagbabakasyon kayo gamit ang pera ng bayan. And inaabangan namin yung mga allocations dyan sa 2024 budget at hindi namin kayo tatantanan. Okay? Dahil sabi nga ni baby girl, Sas, hindi mo pera yan. Hindi nyo pera yan. Hi, Baines, Lorena, Dandanan, how are you? Si Migaon, you know, Migs Gaon or Migs Bigaon. Okay? So, lahat yan sila dyan. So, galit na galit sila sa atin. Okay? Yung mga hinayupak, sila na yung nag-suppress ng malayang pamamahayag ng karapatan ni Ka-Eric, ni Lorraine Badoy at ni Pangulong Duterte because nadagikan sa masa para sa masa, yung program nila na laban sa bayan, 'di ba? Sila na yung nag-suppress
So actually napanood ko yung explanation ni, lawyer na dating presidente, Pangulong Duterte, na pareho kami, even I'm just a regular person like you guys, 'di ba? Ang aking ang ating pagsasalansan doon sa suspension na ginawa ng MTRCB and now the NTC, pareho ng sinabi ni Pangulong Duterte na walang specific violation. Kasi sinabi nila, maybe o alleged violation. Yun yung reason nila. See, ganito yung kung kagano ka-ginayupak na ito. Pero alam ko, dahil kayo ay excited na sa ating pasabog. Alright, tutuloy-tuloy na ba ako? Okay. Mga kababayan, so, nung nakaraang araw ay chinika boom boom ko sa inyo na tinatraidor na nga ni Kuting itong taong bayan at nilalapastangan niya ang ating konstitusyon. Dahil wala na nga tayo sa ICC. So, paglabag sa sa batas ng Pilipinas at pagtatraidor, pagtataksil ni Lisa, ni Kuting, ni Tambaluslos. Dahil si Ginayupak na Tambalulat naman sila Ginayupak eh. Kaya masarap silang gawing nilupak. Mga Ginayupak, gagawin kong nilupak. Para kayo ay maging pak, pak, pak. Di ba? Pak, pak, pak. Di ba? At kayo ay gagawin kong what? So anyway, alright. Ngayon mga palangga, ang mga eksena sa banga, nandyan na sa Pilipinas, 'di ba? Sinabi ko sa inyo, ang mga kasabwat, okay, ni Tambaluslos, ni Lisa, na mga taga-ICC para what? Para mag-imbestiga or nag-iimbestiga na, 'di ba? In-expose ko sa inyo 'yan with Trillanes. Kasama nila ngayon para nga idin si Sara and later on, possible na kapag nabigyan na ng warrant of arrest yung mag-ama, ay kunyari harang-harangin ni Kuting, I know, hindi maganda yan. Kasi pinangimasukan tayo. Meron tayong soberenya. Oh, palaya, hindi niyo dapat huliin i-arrest si Sara. Hindi niyo dapat pwedeng idalhin sa higyan. Mga ganon. Si Pangulong Duterte, dating presidente yan. Yun yung mga possible drama ni Kuting para mag-gain back niya yung support ng taong bayan. But Kuting, Lisa, you're not gonna win, darlings. Evil darlings. Hindi kayo mananalo, mga jutang ginemas nyo. Dahil kailangan nyo pa magbayad ng mga jutang, mga makyoho, okay, na mga vloggers, na bayad ang bawat hininga nila, pati dugo nila, kahit madumi at, maitim na dugo nila, ay binabayaran nyo gamit ang pera ng bayan. At kahit ano pa, kahit ilang milyon ang ubusin yung pera, okay, sa mga vloggers at kayo ay hindi tumitigil sa kakakalap ng mga pwede nyong ibalandra sa kay Maharlika, never ever kayong magwawagi. Ang talo dito mga kababayan ay pera ng taong bayan. Kasi yung binabayad nila pera ninyo. Yeah, Minda Diaz, just the 450 billion unprogrammed fund. Actually, hindi lang yan, may 700, almost 700 pa daw yan. But anyway, we were just waiting for that 2024 budget para ma-scrutinize natin yan. Okay? So ngayon, mga kababayan, ang eksena dito sa banga ay yung mga drama ni Kuting na kunyari later on, pag na-arresto gusto arrestuhan ng ICC Inday, kunyari siya ang savior. Siya si Superman. Oh, di ba? Siya ang tagaligtas kunyari ni Pangulong Duterte at ni Inday. At sabi ko nga doon sa vlog natin na pwedeng tuluyan sila, pero sa tingin nyo nga, papayag ang taong bayan? Pwede magdanak ng mga patak-patak ng ating buhay. You know what I mean? Alam niyo ibig sabihin ba? Pwede magdanak ng hindi ka nais-nais na mga likido sa ating lupang tinubuan dahil sa kuting at ahas at tambaluslos na ito. At hindi papayagan ng taong bayan na panghimasukan tayo ng mga taong ito na wala namang alam sa sa tunay na nangyayari sa ating bayan, kundi dahil tayo ay pinagkakanulo
ni Kuting, ni Lisa ni Tambaluslos sa mga banyaga at mga taksil na kasabwat nila. Dahil may mga kasabwat silang banyaga, you know? Alam niyo na kung anong ibig sabihin, mga banyagang nakikipagsabwatan si Lisa para idiin si Duterte, si Inday, dahil nga ang kanilang plano ni Tambaluslos ay si Martin ang papalit sa kanya pag siya ay tinamad. Padako pa roon na ako sa ating expose. Lingid sa kaalaman ng taong bayan, mga kapalangga, i-record nyo tong bunganga ko, you know? Dahil forever tong tatatak sa social media world. Okay? Lingid sa kaalaman ninyo. Okay? Ano ba title natin dito? Baka ma-miss natin. First Gentleman Kuting kasama sa narco list. It's never been more important to secure your site's data. Show visitors their data. Okay? Aimee lumuhod. Lingid sa inyong kaalaman at nakarating galing sa ating puting ahas. Kaya pala hirap na hirap si Senator Aimee now at nag-utter siya ng mga salitang sana kung nakakapili ng kamag-anak, mga ganong chuchu, di ba? Okay. Kaya nga challenge ito kay Senator Aimee. Noong 2017, hi Ramy, hi Susie, okay? Noong 2017, mga kababayan, are you ready? Hold your breath. Okay? Ten 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 ten. Lisa, tagos yan sa kipay mo. Alright. 2017, ayon sa puting ahas, ay kasama pala ang walang iba kundi si Kuting ng Norte sa narco list. So hindi lang siya typical na pulboronic, kundi kasama siya sa narco list ayon sa ating puting ahas. So I challenge you, Kuting, buwa ka nang inan yung lahat, sumagot kayo sa aking expose na ito ngayon. At anong nangyari, mga kababayan? Nakiusap pala, lumuhod, nagmanikluhod si Senator Aimee, okay, sa Duterte administration na wag isama yung kapatid niya. At ito ay, kakausapin niya, ayusin niya na umalis sa ganong bisyo, sa ganong klaseng kamunduhan, yung may kasabwat siya, may protector, you know what I mean? So yun pala ang chika boom boom dyan, mga kababayan. Kaya naman pala, for the first, second, inaugural, what do you call it? State of the Nation address niya, wala siyang binabanggit tungkol sa droga. Bakit mo nga naman kakalabanin ang sarili mo? Kung maliban sa user, ikaw ay protector pa. And I hope, Pangulong Duterte, lumabas mismo sa bibig ni Pangulong Duterte. So ako po wala akong kinalaman dito. Inosente ako. Okay? Wala akong kasalanan. Ako ay walang kamuwang-muwang. Okay, kunyari kapapanganak ko pa lang. So nagsisimula pa lang ako magsalita. It just so happen, yung salitang yun, nanggaling yun sa mga tao mismo na naka-witness ng pangyayari. Okay? So ngayon, mga kababayan, ang nangyayari ngayon, di ba, nakiusap, naaayusin nila itong pagiging involved ni Kuting sa polboron. Pero tuloy-tuloy dahil, mga kababayan, nung time di ba, na 2016 election, okay? Natalo si Kuting. Maliban doon sa manikluhod si Aimee, ay si Kuting ay talagang down na down, kaya nagpulboronic ever. Nagpulboronic talaga siya ng bonggang-bongga. At ang sabi ni Pangulong Duterte, okay, Pangulong Duterte ha, itama mo ako kung mali ako dito. Okay? Ayon sa aking puting ahas, sabi ni Pangulong Duterte kay Senator Aimee, parang hindi eksakto ganito yung pagkasabi, pero ito yung konteksto ng kanang mensahe. Ayusin mo yung kapatid mo, okay? Dapat marunong siyang humarap
ng defeat or challenge sa buhay niya. Paano siya magiging effective leader, which is hindi siya leader, kung hindi niya kayang harapin ang pagkatalo? Actually, hinarap niya. Kaya siya nag-electoral protest. Smartmatic, labanan natin. Sabi niya, ang Smartmatic, alam mo, Marley ka, di ba? Mga ganun mga interview ko sa kanya. Ang Smartmatic, nandiyan dyan sa Pilipinas, hindi para magbenta ng mga automated election, kundi magbenta ng dayaan. Coming from Kuting. Pero again, after niyang manalo, nga wala na kasi lingid sa ating kalaman, based sa signed affidavit ni Attorney Glenn Chong, nakipagsabwatan pala sila at ang asawa niya. Okay, balik tayo kay Kuting. Okay? So yun yung chika boom boom ng aking puting ahas. Alright? Na hindi kayang harapin ni Kuting kasi ineffective. Talagang incompetent siyang leader dahil mga palangga, pag si Kuting ay inabot ng tamad, magkukulong sa kwarto, magmumukmok, at walang sino mang makakapagpalabas sa kanya kapag hindi na siya ready. It's the same thing ng ginawa ni Kuting noong bombing and lindol sa Surigao. Ito recently lang, December 2 and December 3 event. So, dahil hindi niya kayang, he is not a leader. He is a pulboronic person. Okay? Kamkamero, lahat na ng kasamaan nasa kanila. So, hindi niya kayang harapin ang problema ng bayan. Enrico, thank you. So, hindi niya kayang harapin ang problema ng bayan. Kung hindi niya kayang harapin, mga kababayan, ang sarili niyang problema. Kaya how much more ang problema ng 110 million or so Filipinos? Kung hindi niya kayang bumangon sa sarili niya dahil lugmok siya sa pulburon, paano niya pababangunin ang taong bayan? Yan ang tagline niya, di ba? Sama-sama tayong babangon muli. Ang pinabangon ng mga hinayupak, ang mga smuggler, ang mga pulboronic. The reason why, mga kababayan, ngayon pinagtagni-tagni ko na based doon sa mga statement ng ating puting ahas. Kaya naman pala, kasama nila balikan natin to. Kasi yung mga kakilala pa lang sa akin, baka na-miss nyo to. Okay, kaya naman pala, yan si Mark Sayarot na nahulihan ng 2 tonelada, okay, na-intercept yung kanilang mga epektos papuntang Australia, mga kababayan. Ano pa lang, pulburon pa lang pinag-uusapan natin dito, ha? So yan, okay, yan si Mark Sayarot ay kasama nila sa kanilang state visit. Bago na sa kote yan ng PDEA at ang grupo ng mga, ating mga authorities ng hinuli yan. Na-vlog ko na yan, paulit-ulit na lang. Nire-remind ko lang kayo, the reason why pala, kaya lagi niyang bit-bit ang what? Pulburon dealer, pulburon manufacturer. Kasi he's part of it. Okay? Mga kababayan, imagine niyo kung anong klaseng gobyerno meron tayo. Mark Anthony Sayarot. Ako ba ang nagsabi na siya ay pulboronic? Nahuli siya, nakita niyo yung mugshot. Non-bailable, pero nakakalaya dahil, sinabi ko nga sa inyo, binibigyan pa ni Kuting, ayon sa puting ahas dyan, ng PSG. Imagine niyo, sinisira na niya yung kinabukasan ng Pilipinas, kumikita sa pulburon, lahat, tapos binibigyan pa ng ng security ni Lisa Ahas at ni Kuting at ni Tambaloslos. Jutang ginina palangga, luging-lugi ang Pilipino dyan. Ako ba ang nag-invento na si Sayarot? Ayan ang kanyang mugshot. Ayan yung time na nahuli siya noong November 18. Yan din yung picture na magkasama sila ni Kuting. That was September, nung first time silang pumunta dito sa New York. During itong nananalo siya ng 2022 because of the Smartmatic help. Alright? So ngayon, imagine ninyo. Kaya si Pangulong Duterte, sabi ko, may hawak na alas yan. Hindi lang yan ng alas na sinabi ko sa inyo. So ngayon, ito na ang challenge ko, Senator Amy. And ikaw din, Daryl Yap, makinig ka, direct. Kaibigan ko yan eh. Pero kahit kaibigan ko yan, pag may mali yan,
Kaya kong pitikin ang tenga niyan, okay? Makinig kayong dalawa ni Senator Amy. Senator Amy, alam ko na ipit ka na. Okay? Mag-usap tayo masinsinan. Ikaw direct, kasi kaibigan ka, di ba? Mag-ano ka, mag-advise ka. I don't know kung paano mo siya ina-advisean. Di ba? I know na ikaw, punta mo na to kay Direk Daryl Yap. Ikaw, Direk Daryl Yap. Nakikita ko yung mga post mo. Kahit pa paano, nag-like, share, nag-share tayo ng mga chuba-chuchu. Okay? Nakikita ko yung andyan yung nag-aalab ang iyong puso para sa tao, para sa katotohanan, para sa taong bayan. Right? But, pwede ba, i-advisean mo ang iyong manang Amy, Senator Amy, na mamili siya. Taong bayan o kapatid niya? I know it's hard. Alam kong mahirap pumili between kapatid, dugo at laman mo yan eh. Di ba? Mahirap pumili. Di ba? Dahil dugo mo yan, kapatid mo yan. Pero naman, Senator Amy, sabi ko nga, may sala ka dito eh. Actually, may sala tayong lahat. Dahil, what? Bumoto tayo ng pulboronic, sumuporta tayo ng pulboronic. Pero I will take it back again. Paano naman tayo nagkasala? Hindi naman tayo nagpupulboron. Hindi naman tayo nagnanakaw. Di ba? Nabudol tayo dahil ang sabi sa atin, ibabangon muli. At I'm glad dahil yung mga tao dito na hindi bumoto kay Kuting, ay talagang tama kayo. Alright? So ngayon, Senator Amy, I challenge you. Lagi kong binibigyan kita. Magtatapos na yung taon. Hindi ako nagbibiro. Hindi niyo ako bayad. Wala kayong pwedeng ibato sa akin. Sinuportahan ko kayo. Wala kayong ni isang one-liner na sentence o text ko sa inyo or video message or recording or whatsoever na maipoproduce na ako ay humingi sa inyo ng pabor. Senator Amy, baka naman. Diba? Wala akong ganun. Hindi ako katulad ng mga vloggers na nabubuhay sa payola. Sanay ako magbanat ng buto. Di ba? Naikwento ko na yung buhay ko sa inyo. Working student ito, Day. Maagang na jaundice. Habang nag-aaral, gumigising ng alas 4 ng madaling araw, naggagayak ng mga paninda papuntang eskwela na yan. Witness yan, mga college friends ko. Naggagayak na mga paninda ko para sa mga college friends ko. Kaya thank you dahil bumili kayo. Okay? Para makapag-aral lang. Din sa hapon, nagtatrabaho sa fast food. Talo ko si Ani Batong Bakal. Tatalbugan ko yan. Din maagang na jaundice, hindi tumigil sa pangarap. Okay? Habang nag-aaral, jaundice ang lola mo. O, tuloy pa rin ang ligaya, di ba? Ganon. Kaya kong harapin ang challenge. Hindi katulad mo, Kuting. Okay? Konting kibot lang, natutulog ka na para kang mantika. Right, Miss Susan Ogario? Ngayon, balik tayo kay Senator Amy. Hindi ako katulad, at ano ba pinag-uusapan natin dito? Ang tawag dito. Ang question ko pala, wala kayong maibato sa akin kasi nga, hindi niyo ako bayad. Walang kayang tumapat. Ipagyayabang ko yan. Walang kayang tumapat sa akin ng bayaran. Kasi kapag bayad ka, kahit 5 piso, 10 piso, 100, 200, 200, 2 milyon, ibig sabihin wala kang kaluluwa, wala kang kredibilidad. And you can't find any evidence na magpapatunay na si Maharlika ay sinungalingalan ng pera. Wala. Yan ang binintang sa akin dati ng mga dilawan na ako ay bayaran ng mga Marcos. And now, dahil kinikriticize ko at inilalabas ko ang kadyotaan ni Lisa, yung hinayupak na yan, na nagpapatakbo ng Pilipinas. Okay? Ngayon, kung kayo ay may ginawa sa akin na ako'y nanghingi ng pangkain o anything, ilabas nyo. Pero wala kayong mailalabas. So that's why I challenge you, Senator Amy, na mamili ka. Ang kapatid mo o ang 110 million Filipinos na naghihirap dahil sa pagkonsinti mo sa mga kapatid mo. Kung totoo ka sa iyong salita, Daryl, baka hindi nanonood si Senator Amy. I hope nanonood ka. May kaibigan ba si Daryl dito? Inform Daryl Yap. Sabihin mo kay Senator Amy
na mamili siya na gusto na naming matapos ito. Dahil hindi, sabi ko nga, Senator Amy, papatayo kita ng rebulto. I promise that. I will spend money for your rebulto. Pag nagsalita ka, dahil mahal mo ang Pilipinas, i-bukelya mo na yung kapatid mo. Alam ko mahirap at alam ko hindi lang ikaw ang galit na galit. Even ang mga iba niyong relatives. Dahil sa ginagawa ng kapatid mo at ng sister-in-law mong aswang na butod. Di ba? Kung mahal mo ang bayan, Senator Amy, lahat tayo mamamatay. Okay? Sana, pag dumating na yung mga time natin, dumating na yung time mo, titingalain ka ng tao dahil pinili mo na ipagtanggol ang 110 or so million Filipinos sa isang personalidad na it just so happened kapatid mo, mga palangga. So mamili ka, sabihin mo sa taong bayan kung ano ang real deal. Okay, gusto niyo susunod na expose? Mga kababayan, di ba sinabi ko sa inyo na nung nag-muscle spasm, si Kuting, nataranta si Lisa kasi akala niya mamamatay na si Kuting. Alright? Kasi nga naman, pag natsugi si Kuting, sinong papalit? Di ba si Sara? Kaya ngayon, minamadali nila na ipasok ang ICC. O ipasok, nakapasok na. Tanggalin si Sara, sirain, lahat ng college yan, gagawin nila. Ang mga Duterte gusto nilang burahin sa mapa ng Pilipinas. At gusto nilang mamayagpag si Romualdez, Araneta, Marcos, mga buwaka ng ina. Okay, so here's the thing. Nakarating sa akin na kinakausap si Kuting. Hindi ko lang alam kung si Amy ba kumakausap, ibang relatives niya, na bumaba ka na. Pinabababa na siya sa kanyang pwesto na isang first gentleman dahil hindi naman siya ang nagpapatakbo. Ayon sa ibang mga puting ahas ko na naniniwala kay Marcos Sr., imbes na hindi paniwalaan ang mga dilawan sa 30-something years, 36, na pagbabato na ang mga Marcos ay ganito, diktador, magnanakaw, ay pinatunayan ni Marcos Jr. na totoo lahat ng ibinato sa kanila ng 36 years dahil sa ginagawa nila ngayon. But mga palangga, kung bakit kailangan natin durugin si Kuting Jr., hindi lang si Lisa Smugs. Sila ay kulto ng mga Pulboronic, Mandarambong, lahat na ng kasamaan na pwede niyong ibato sa kanila, di ba? Sobra-sobra pa yan. Willing siya. Another pasabog. Okay, go. Paki-amplify. Paki-echo na ito, mga hitad. Willing bumaba si Kuting ayon sa ating puting ahas. But, according to Kuting, gusto niyang i-make sure na ang papalit si Romualdez. Dahil yun ang gusto ni Lisa Smugs, ni Ahas, para magtuloy-tuloy ang kanilang pulboronic operation. Hindi yan galing sa akin. Nananahimik ako dito sa Jamaica. Okay? Nananahimik ako dito, palangga. It's a so happened na nasukang-suka na ang ating mga kababayan. Ano ba? May ano ba? Ano ba yung may narinig ako na sabotahe? Okay naman, di ba? So, yan po. Sa kapapasok lang, breaking news. Si Kuting ay kasama pala sa narco list ni Pangulong Duterte noong 2017. Nagmanikluhod lang si Senator Amy na wag isama muna yung kapatid niya kasi kakausapin niya, di ba? Baka magbago pa and everything. See that? And I challenge you, Pangulong Duterte, lahat ita-challenge ko. Bakit? Di ba dapat tayo matakot? I challenge you, Pangulong Duterte, now na. Itodo mo na. I know you are for the people. Para sa taong bayan, itodo mo na. Ang lahat ng pwede mong itodo para malaman
ng kabuuan ng Pilipino saan man tayo sa mundong ito ang katotohanan dahil habang tumatagal si Lisa si Tambaluslos sa gobyernong ito, lalong nagkandamatay ang ating mga sundalo, mga patitinong kapulisan, ang ating mga kababayan namamatay sa gutom, samantalang sila ini-enjoy ang trilyones na pera. Hindi ba kayo naaawa? Kayo mga men in uniform, marami pang matitinong sa inyo. Hindi ba kayo naaawa? Now, Pasko. Lumabas kayo dyan sa mga bahay ninyo. Ang sarap ng kinakain nyo, nakalitsyon kayo lahat. Buti sana kung bawat kain ng lechon ninyo, yung mga jutang gininimas kayo, hindi na kayo magising. Di ba? Para wala ng mga jejemon sa Pilipinas. Pero hindi nyo ba nakikita paglabas nyo sa Forbes Park, paglabas nyo sa mga high-end places, kitang-kita nyo pa rin yung kahirapan ng bayan nyo. The moment na lumabas kayo sa gated community nyong mga tirahan, na hindi nyo, di ba kayo naaawa yung mga tao, yung mga ordinaryong tao, nagtitinda, tricycle driver, even mga office workers na nagsisiksik sa jeep, sa bus, umuulan, initan, mabuhay lang, samantalang kayo mga hinayupa, kayo mga putang ina nyo lahat dyan sa Malacanang, lahat kayo mga hinayupa kayo. Ini-enjoy nyo, pinagtatayo nyo ng mga bahay. Pati mga kabit nyo. Di ba? Nakabili kayo lahat ng mga kabahayan ninyong galing sa nakaw ng pera ng bayan. Wala kayong mga taksil kayo, mga traidor kayo sa babayan. Kaya wala kayong puwang. Kaya kung may power lang itong wand ni Harry Potter na ito, tatagos lahat to sa mga ngalangalan nyo. Kayo mga mayors, nag-speak up na kayo. Sinosuppress na ang ating kalayaan magpahayag. Ako nga kinasuhan ng buwaka ng inang Lisa na yan. Nag-utos ng mga taon, ginamit ang pera ng bayan to intimidate me. At what, sindakin ako? Nagpasindak ba ako? Hindi. Isang beses lang ako mabuhay sa bayang ito. Sa mundong ito. Sisiguraduhin ko na sa Pilipino ang huling halakhak. Hindi sa buwaka ng inang Lisa Smugs, butod mudlo na yan. At sa mga kongresista na walang pakialam ngayon, nasa bakasyon ng mga inayupak, nasa Japan, Korea, Switzerland, all over the world sila, ini-enjoy nila ang pera ng bayan, samantalang kayo sa Pilipinas, ni sibuyas, hirap na hirap niyong bilhin. Ngayon sa Noche Buena, hindi kayo makabili ng buong manok, na kung tutuusin yung mga ninakaw ng mga inayupak na yan, ipinondo yan sa mga livelihood programs na sana nagkaroon kayo ng trabaho at sana mayroon kayong sweldo ngayong December. Di ba? Kaya yun po ang aking chika boom boom sa inyo na ito si Kuting, dapat tinuluyan na ito. Dahil sangkot nga, pinakita ko na nga yung involvement niya kay Sayarot Hindi pa ba malinaw yan? Hindi, okay, ganito, fine. Okay, tignan, pagbigyan natin yung mga narrative ng mga shongabels. Hindi naman porket may picture pulboronic na. May ano na nga May statement na actually si Pangulong Duterte, di ba? Inaway ko nga yan sila Nung sinabing si Kuting although hindi sinabi exactly ang name ni Kuting, but obviously si Kuting ang pinatatamaan niya. Anong ginawa ko? Binolja ko si Bongo, binolja ko si lahat dyan. Di ba? Nakita niyo naman yon. Pero totoo pala. Dahil siyempre supporter ako ni Kuting Supported ako ni Marcos Jr. kaya nagalit ako. Pero nung nalaman ko, nakita ng dalawang mata ko kung gaano sila ka-plastic sa inyo. Nung nakita ko, hindi pa umuupo si Kuting, pinutol na ang lahat ng access namin, koneksyon ng mga OFW from all over the world na ginamit nila, binudol nila, katulad ng mga interview ko sa Japan, sila Kuya Berwin at Ate Risa, kagabi. Di ba? Ito po yung mga pinag-uugatan ng galit ko, hindi ito personal. Dahil akala ko para sila sa OFW, andito ako na tutulong, na walang kapalit na pera. Tutulong lang na kapag kayo ay may problema dyan, lahat kayo, Miss Marlica, baka naman ganito, baka naman yung aking, somehow yung aking platform, makatulong sa inyo na, eto, Department of ganito, Department of ganyan, ito may problema yung ating kapwa OFW. Mga buwaka ng ina ninyo, nakita nyo si Lisa, diri sa mga kababayan natin, nakita nyo si Kuting doon sa Japan?
Narinig niyo, panoorin niyo yung interview ko kay Kuya Berwin at kay Ate Risa. Doon mo mararamdaman. Anong sabi nila? Supporter, lalo si Kuya Berwin, supporter sa Marcos Sr. no, nakita si Kuting. Nakita niyang, sabi niya, cold. Walang connect sa tao. Ngayon, balik ako, mga kababayan. Ano to? Ano nangyari kay Sergeant Ramiliano? Hindi ko alam. Tatay Diggs has always been the president of the people, by the people, sabi ni Paul Verizer. Paul Verizer, yeah. Thank you, Palangga. So ngayon, eto po, mga kababayan, eto yung Kuting nyo. Kasama sa narco list, sinave ng kanyang kapatid. Okay, nakaligtas na kayo doon, Senator Amy. Eto ba yung legacy na gusto nyo makita sa taong bayan? Wala na yung tatay mo, Marcos Sr. Let's forget about it. Nailibing na sa salibingan ng mga bayani. Now, kung talagang totoo ka para sa Pilipino, you speak up. Total, nagsimula ka na nagsabi na, na kung makakapili ng kamag-anak. Sinimulan mo na. Ituloy-tuloy mo na. Maging matapang ka para sa Pilipino. Sabi ko nga, kung mag-speak up ka at magpaliwanag ka sa taong bayan kung ano yung pinupunto mo, huwag tayong magbulahan dito. Palangga, Senator Amy, huwag tayong bulahan. Buhay ng mga kabataan natin. Di ba, buti kayo pag natsugi na kayong lahat. Ang mga naiiwan nyo, sagana pa rin. Paano yung mga naghihirap ngayon, yung mga walang trabaho? Alam nyo kung gaano kasakit sa akin bilang isang support. Gusto ko umiyak pero, matapang ako, hindi ako iyak ngayong araw na ito. I'm trying my best. Ang dami, nung pumunta ako ng Jutang Ginemes na election May 9, yung last na meeting di Avance. Basta yung pinaka-last na meeting di Avance sa Soler. Kitang-kita ko yung mga tao na umaasa. Alam mo yung mga nagpapalo sa akin doon, naniyakap ako. Wala akong takot na baka sundutin ako or what. Dahil I know they're genuine people. Ang bulong sa akin, may mga witness ako mga tao doon, Miss Maharlika, sana po makapagtrabaho na kami pag si BBM na. Iyon po yung masakit sa akin. Kasi nga, naging instrumento ako sa pambubudol. Saksi ko ang Diyos, saksi ko ang, yung mga tao doon, sila Diyos, sila, even may mga pulis doon. Kasi ano sila nakaano po kayo doon. I hope natatandaan niyo ako. Umiiyak yung mga tao, mag-selfie sa akin. Ang binubulong sa akin, Miss Marlica, sana po makatrabaho na kami. Sabi ko, sige po, sabi ko na gano'n, huwag kayong mag-alala, gagawin ni BBM, yung babangon tayo. Putang ina, ito yung sinasakit ng dibdib ko. Tapos it's just, nalaman natin na tangina nakasama pala sa narco list itong hinayupak na ito. Nakukuha niyo yung ko mga palangga? Yung sakit ng dibdib. Hindi ito laban na dahil gusto kong magpasikat or gusto kong what? Gusto kong ng appointment o gusto kong mag-ambassador katulad ng sinasabi nila. Kasi kung nung una kong binukas ang bunganga ko, wala pang puting ahas. Nagsalita ako, si Mother Pebbles Kunanan, nagsalita kami nang hindi namin inalintana yung backlash ng tao. Although hindi ganun hindi, may mga nagmumura sa akin. I don't care. Anong sabi ko? Tinatanong ako ng mga tao, nagpa-private message, Maharlika, parang kaya mo ba? Baka mawala yung mga followers. Sabi ko, mga followers mo, ganito, ganyan. I don't care kung mawala sila. Sabi ko dito sa mga kausap ko, lalabas at lalabas ang katotohanan. Naniniwala ako dyan. Sabi ko, itataya ko ang buhay ko. Lalabas at lalabas ang katotohanan. And look, anong nangyayari ngayon, di ba? Halos lahat ng in-expose natin dito ay naging balita at totoo. So kaya, ano pang inaantay ninyo? You have to speak up day. Every day is a speak up day and I'm so happy. Wow, we're almost 10K here. Maraming salamat for the big, napakaraming nakikinig ngayon. Dati minumura ako ng mga 9,000 na yan. Pero ngayon nakikinig kayo kasi ang pinag-uusapan natin dito, totoo. Senator Amy, I challenge you. If you're for the Filipino people, speak now. I'm giving you at the end of this month. Dahil kung hindi ka magsasalita, I believe baka winarningan ka na rin ni Duterte. Okay? Baka na-warningan ka na mamili ka rin. Kasi pareho lang kami ng sentimiento. Bibigyan ka namin, okay? Hanggang katapusan ng taon na ito. Then, kapag wala kang sinabi about kay Kuting, dahil alam mo naman ang katotohanan, part ka ng pambubudol na ito,
I-redeem mo yung sarili mo sa taong bayan hanggang December 31 at pag wala kami marinig na statement sa'yo na pagkukundina sa ginagawa ng kahayupan ng kapatid mo, ng sister-in-law mo, bubolsa kinakata ng bonggang-bongga na wala ng filter ang bunganga ko. Kasi yung bunganga ko, hindi ko nakokontrol yan. Kapag katotohanan at galit dahil sa ginagawa ninyo lahat sa taong bayan, kayo, Kongreso, Senado, hindi ako natatakot sa inyo kahit hawak nyo ang bilyon. Do you think natatakot ako sa inyo? Kasi kung humarap kayo sa akin ng one-on-one na walang armas, kaka-practice ko lang, kaya kong judo or whatever, boxing. But sa seryosong usapan, huwag kayong gagamit, okay, ng kung anumang power na galing sa kaba ng bayan, kaya ko kayong harapin mata sa mata, alindog sa alindog. Mga hayop kayo, wala kayong pagmamahal, mga taksil. Kayo ang tunay na taksil. Tapos tuwing Bonifacio Day, tuwing Independence Day, tuwing lahat na lang ng may okasyon, di ba? Pambobola nyo sa OFW, kayo ay mga bayani, ganito chuchu. Kayo ay simbolo, lagi sikuting ganyan. Pero nandidiri kayo sa OFW. Dapat tayo ay mahalin natin ang ating bayan. Labanan natin ang mga pang-aapi katulad ng China. Tangina, kayo ang nang-aapi mismo. Bago pa tayo api ng China, kayo ang nang-aapi. The moment na ninanakaw nyo ang pera ng bayan, the moment na tinatransport nyo, Lisa Smugs, nagpapanalo kayo sa loto't maya-maya, kayo ang taksil sa bayan. Ang daming nakaratay dyan sa, ulit-ulitin ko yan dahil favorite ko yung sinasabi dahil yan ay na-experiensya ko. Mga nakaratay ngayon sa ospital, walang pera yung mga tao, imbes na ang social service ay nandiyan sa ospital, lahat ng mga indigent, hindi na magmamakaawa sa inyo, pupunta kay kapitan, pupunta kay mayor, kay gobernador, bibigyan nyo ng 5,000, nagmamakaawa yung tao kasi gagamitin nyo sa eleksyon. Uy, ang bait naman ni mayor, nagbigay ng 5,000. Ang bait naman ni kapitan, chuchu-chuchu. Pero putang ina, pera nila yan. Pera namin lahat yan. Ng mga taxpayers. Na mga OFW, pera namin yan, hindi nyo pera yan. Kung ilagay nyo ang budget na yung mga ninakaw nyo sa ospital, automatic dyan sa Social Service Department, kapag si Pedro ay hindi kayang magbayad, gagamutin nyo kaagad, hindi nyo tatanungin po, may pambayad ba to? Anong trabaho mo? Ganito, ganyan. Okay lang yung interview later, pero agaw, buhay na yung tao, butas na yung, liig. Inaatake na lahat, tatanungin nyo pa kung may pambayad. Di ba ganun ang practice sa akin? Yan yung galit ko. Bakit ko alam yan? Dahil nakita yan ng mga mata ko nung nandyan ako sa Pilipinas. Kaya ito yung hugot ko. Hindi dahil gusto ko mag-ambassador, hindi ako qualified. Sa kahit anong pwesto sa gobyerno, hindi ako qualified. Ulitin ko, dahil i-take ko na ang opportunity, dahil we're 10,000 now, may get. Panahon ni Duterte, inuperan ako ng posisyon, pero dinecline ko. Ganun ang alindog ko. Tanong nyo yan kay Secretary Andanar. Yan ang magsasabi ko, nagsisinungaling ako. Tapos, nasabihin, gusto ko na posisyon? No. Gusto ko, mawala na yung mga pulboronic. Dahil habang nandiyan sila, people from sa hanay ng mga police na matitino, na kayo ay pinagtitripan din ngayon, men in uniform, you speak up. Diba, sumumpa-sumpa kayo, nag-aral-aral kayo, diba, nag-telearalan kayo na ipagtatanggol nyo ang taong bayan, diba, puprotektahan nyo ang soberenya, eklabush, ek-ek. Ay, pinoprotektahan nyo lang yung mga nakaw ninyo eh. Abala kayo sa pagdanakaw ng pera ng bayan, pagpapaaral sa mga anak nyo from all over the world na from iba't ibang mga eskwelahan, mga tanyag na mamahaling eskwelahan sa iba't ibang bansa, ang iniisip nyo lang, buhay ninyo. Buhay ng mga anak ninyo. Pero yung buhay, yung buong Pilipinas, wala kayong pakialam. And going back kay Pulburon, mga palangga, yan po ang gusto kong sabihin sa inyo, nakasama siya sa narco list. At again, Senator Amy, kung talagang totoo, dahil ikaw naman ang nag-arrange ng marriage made in hell ni Sara at ni Kuting. Okay? Ngayon, ayusin mo yan. Magsalita ka, kailangan mawala na yung kapatid mo. Kasi incompetent. At dapat nga yan, oras-oras din na drug test. Sige nga, ipa-drug test nyo, baka ibang ihi na naman gagamitin. Diba? Yung COVID nga lang, kapike-pikean eh. Pineki nga, diba? Kasi nungalingan, yung pala, lingid sa kaalaman yun, nasa
Shoot Fest sa Ilocos. Yan ang Chika Bumbu, mga palangga. Ano? Laban? Ano? Tambaloslos? Makakakuha ka ba ng vlogger na nagsasabi galing sa puso? Wala. Dahil ang kinukuha niyo mga vlogger, they are for sale. Okay? For sale ang kanilang maitim na budi. May sounds ba tayo? Yeah. Hindi sila para sa tao. Alam nyo, nakikita nyo naman siguro mga kababayan eh. Nakikita nyo naman dyan sa Pilipinas kung ano yung sitwasyon. Nakikita nyo yung kahirapan ngayon. Nakikita nyo yung panggigipit. Panggigipit ng gobyernong ito, nakakasuhan ka. The reason why ang daming ipinanganak na mga puting ahas, kasi nakikita nila na may isang Maharlika na handang sumalo ng bala para sa 110 million Filipinos, maisabi ko lang kung ano ang nangyayari sa likod ng kamera. Di ba? Kaya sabi ko, kaya ko. Sabi ko nga, di ba? Sabi ko sa inyo, kung tatanungin ako ng Diyos kung may wish ako ngayong Pasko, okay, kapalit ng buhay ko, ibibigay ko yung buhay ko. Lipulin lang ang mga demonyo sa Malacanang, sa Kongreso, sa Senado, lahat. Kapalit ng buhay ko yung lahat ng yan, I will. Kung yan na makakapagpaganda ng buhay ng Pilipino, anyway, you know, I mean, hindi ako yumaman ng bonggang-bongga, but ay naniniwala ako na na-enjoy ko na yung buhay ko. Kapalit ng mga demonyong nagpapahirap sa inyo. Kaya ikaw, Senator Amy, di ba? Hindi ko naman sinabing saluin mo yung bala. Kasi hindi mo gagawin yan. Magsalita ka lang. Sabihin mo ang katotohanan, binibigyan ka namin hanggang December 31. Dahil pag hindi mo, you know, mark my word, buljakan to. Baka hindi nyo kayanin lahat ang mga susunod na expose. Do you think natatakot ako sa mga pansindak-sindak nyo, mga detret-detret nyo? Bakit? Kayo ba hindi matutsugi? Lahat tayo papunta doon. Pero sisiguraduhin kong hindi kayo magwawagi sa evil plan nyo sa akin. Kuting, Lisa, lahat ng kaletsihan ninyo, plastic kayo sa lahat at wala kayong pagmamahal sa Pilipino. Kaya itong stick na to, malapit na itong humaba papunta dyan sa Malacanang. Ganito po mga kabayan, nakakalungkot. So, i-challenge ko, comment ko si Pangulong Duterte doon sa interview niya kay Panelo. Sabi ni Maharlika, i-ano mo na daw, Pangulong Duterte, challenge ka ni Maharlika, itodo mo na daw. Mga palangga, ang sitwasyon sa Pilipinas, malungkot. Puro tayo pinangakakuha ni Kuting na mga pledges. Paano magkakaroon ng mga investors? Sila mismo nanggigipit sa mga investor. Sila mismo nangingi ng bribe. Diba? Look at the Okada expose. May party dyan si Lisa. May hawak akong ebidensya sa kanya. Kaya nagkaletse-letse ang negosyo ng Okada dyan kasi gusto nilang tinitake over na nila ngayon. May cobra si Lisa dyan. Kaya, di ba, Lisa, challenge, so kasuhan mo ako. Di ba mayabang kang hinayupa ka? Ikaw superpower sa Pilipinas? Kasuhan mo ako. Ipatawag mo ako sa kataas-taasang hukom. Gaga ka, ipatawag mo ako kung ilabas ko yung ebidensya ko sa'yo. Di ba? Hindi yung gagamit ka ng tao, duwag ka eh. Nagtatago ka sa mga dugyot mong bataan katulad ni Taerna. Kung di ka naman syunga, yan mga kababayan. Kinasuhan ako ni Lisa Smag sa ngalan ni Taerna. Nag-invento ng address against dyan sa Pilipinas. Jutang Ginemes yan. Alam niya ang impormasyon ko. Yung niyupak na yan, lahat ginagawa. Gumagapang siya ngayon. Gumagamit siya ng tao para gipitin ako. Yan. Di ba kinuwento ko na sa inyo? At lahat dyan ngayon sa gobyerno, kapag nakaramdam sila na ikaw ay Sara, supporter o hindi ka nagpo-post or hindi ka sang-ayon sa kanila, tatamnan ka ng kaso o liligwakin ka. Di ba sinabi ko na sa inyo, yan po ang nangyayari ngayon sa gobyerno. Remember may expose sa PDEA? May update nga ako dyan pero susunod na lang. Pinagtatapon yung mga abogado sa PDEA, pinagtatapon ni Lazo.
Dahil sa utos ni Lisa. Si Lisa ang nagpapatakbo. Si Lisa Ahas ang nagpapatakbo. Ito ngayon ang nangyayari sa atin. So pababayaan nyo na lang ba to? Ang babaeng putot, mudlo, bigatla, ang hindi nagpapatakbo, sumisira sa inyo. Sumisira sa ating lahat. Sa dami-dami ng expose ko, mga kababayan. Ulitin ko, samantalahin ko na. Ulitin ko tong hayop na tong si Michael Ma. Ito, play natin. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Nakita nyo? Ulitin ko ulit yan, mga palangga. Okay. So, yan, hindi pa sinasagot ng Senado, ng Kongreso. May sounds ba tayo? Baka nagdadakdak ako, wala akong sound. I would just want to make sure. Comment po kung may sound ako kasi parang nag-unplug mo kung may nagsasabotahe sa atin. Okay. Gosh, ang dami niyo palang hindi ko mabasa. May sounds ba tayo? Okay, go. Okay, mga kababayan. Yan! Kongreso, Senado, inappoint ni Bongbong Marcos Jr. at ni Lisa Ahas. Siya ang pinangalanang smuggler sa Committee on Ways and Means na hanggang ngayon hindi pinatawag at lingid sa kaalaman ng 110 million Filipinos, inappoint ni Kuting bilang Special Envoy to China. Pagtatraidor, pagtataksil sa bayan. At dapat nga yan, mawala na siya dahil yan mismo na inappoint niya si Michael Ma na pinangalan ng smuggler at ka-business partner nila, ang dami kong vlog about it, inappoint niya. Pagtataksil. Yang Kongreso, mga inayupak at Senado, wala kayong ginawa. Kinancel na yan. Hindi po ako ang nag-expose niyan. Na panood lang natin sa Kongreso. Anong gagawin ninyo? Kongreso, Senado again. Hayop kayong lahat. Nung inappoint ni Kuting Jr. at ni Lisa Smugs ang kanyang pamangkin na si Paul Soriano na ipinanganak sa Amerika. Dito sa Amerika, natural born. Binastos nila ang konstitusyon. Inappoint ang isang Amerikano na katulad ni Paul. Hindi siya dual. Bakit ko alam na hindi siya dual citizen? Dahil ipinagmamalaki niya ang kanyang blue passport na ginagamit niya tuwing magta-travel siya. May puting ahas din ako dyan. Blue passport, kitang-kita ng mata, okay, ng aking puting ahas na bit-bit niya ay blue passport. Inappoint lingid sa kaalaman ng Pilipino at wala ang ginawa ang mga buwaka ng inang senador at senado. Pero yung si Ka Eric at si Lorraine Badoy na nagsalita lang, nagtanong sa kanila to clarify the issue about 1.8 billion travel funds nila, ikinulong, kinontempt, then now sinuspende na hindi pa nakita kung talagang ang SMNI kung ano-ano yung mga violations nila. Again, hindi ko kinakampihan ng SMNI. If they have violations, after all, then deserve nilang masuspend sila o totally matanggal sila ng prangkisa. But ito mismo ang kanilang sa kanilang suspension letter, wala pang malinaw na violation ng SMNI. Alleged or maybe may violation. Kita nyo naman dyan. Pero itong mga binabanggit ko, si Michael Ma, yan ang number 1 example. Michael Ma, number 2 si Paul Soriano, Amerikano, din yan, smuggler na pinangalanan ng Congress sa Committee on Ways and Means at si Swansing yan. Kaya nga, ayan, ikaw, Congressman Swansing, di ba? Minessage kita sa Facebook. Dati sumasagot ka. Sabi ko, ano na, Congressman Swansing, nga? Ikaw, Joey Salceda, chairperson ng Committee on Ways and Means. Tanginan nyo lahat. Nga? Tapos, binababoy nyo ang konstitusyon, binababoy nyo ang Pilipino, inappoint ulit-ulitin ko. May ikulalya na ako dito. Inappoint ni Kuting, smuggler. At hindi lang yun, mga palangga. Walang paper trail, walang record, walang papel, hindi niya in-announce sa Pilipino kasi usually ang mga ang protocol dyan sa mga ganyang appointment ilalabas sa media. May publication. Katulad ng pag-appoint ni Kuting dito sa tatlo yan sila na Special Envoy to China. I hope nandito yung video. Ito yata to. Ito.
would like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators allegedly involved in large-scale agricultural smuggling in local ports and around the Philippines. Namely, Michael Ma, Lujin Ang, Andrew Chang, Michael Ma. Okay, di ba narinig niyo Michael Ma? Pinigil ni Kuting yan. Kaya you have to speak up. Kailangan niyong magsalita. Hindi po ako nag-iimbento ng kwento dito. Na sinabi ko na lang, di ba, allege. Okay? Ngayon, pinigil nila. Pinigil nila ang what? Investigasyon. So, ibig sabihin, guilty sila. At nakita na natin yan, yung smuggler na yan, ang connection kay Lisa Smugs. Ito yan. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Oh, nakita niyo? Gawa-gawa ko ba yan? Hindi ko gawa-gawa yan. Binababoy ng hinayupak na babaeng yan. Ang konstitusyon, ang Pilipino, ang ating bayan. Anong ginagawa nila? Kaya dapat kayong magsalita. Mga kababayan, dapat kayong magsalita. Ang tingin ni Lisa at ni Kuting ay Diyos sila sa ating bayan at hawak nila ang trillion budget. Nagpapalaya sila ng mga katulad ni Amit Chandiramani. Okay, ulitin natin to. Si Amit Chandiramani, pinalaya nila, inarbor ni Mel Robles. Na-confirm ko yan sa PNP dahil tinawagan ko ang PNP. Okay, tinawagan ko ito. Itong pinalaya nila. Si Amit Chandiramani, nasa na yung ano na yon? Yung nahuling may mga pampa-jarbog. You know what I mean? O, ayan. Ito. Ayan. Ano nangyari dyan, mga kababayan? Pinalaya nila yan. Inarbor ni Robles yan. Okay? Nakita nyo naman, di ba? Inarbor ni Robles yung taong yan. Dahil nga, what? Ba't mo aarborin ang taong may kasalanan? Sige nga, mga kababayan. O, aarborin? Yan ba ang gobyerno natin? Kapag nahuli yung mga sindikato, nahuli yung mga notorious, yung pwedeng pagkitinin ng mga buhay natin, dahil kakilala ni Lisa, kakilala ni Robles, ay what? Aarborin na lang ng ganun-ganun na lang? Yan ang nangyayari sa atin. So, nananawagan ako sa men in uniform, lahat kayo, alam ko, hindi kayo lahat ay mga masasamang damo. May natitirang mas maraming mabubuti. Kung mahal nyo at sumampa kayo sa bayan, I challenge you. Speak now. Speak up day na. Every day dapat mag-speak up day kayo. Tulungan nyo ang mga kababayan ninyo. Lahat kami tulungan nyo dahil baka sa susunod, anak nyo na ang mabiktima ni Lisa at ni Kuting. At hindi lang kayong men in uniform, lahat ng mga nag-oopisina, lahat ng mga kababayan, hanggat narinig niyo yung boses ko dito, sabi ko nga, ano ba ang mapapala ko dito? Kapalit ko dito buhay, ang binabangga ko mga jejemon, billionaires, trillionaires because of the people, pera galing sa taong bayan. Hindi to biro, mga kababayan. Hindi biro yung ginagawa ko dito. Sabi ko nga sa inyo, bago ako nagputi-puting ahas, pinigilan ako ng pamilya ko. Pero tumayo ako. Sabi ko, hindi. Laban ko to. Okay? Laban natin tong lahat. Kung against kayo, tatayo ako. Dahil hindi, this is me. Hindi ako pwedeng, may alam ka, inosente ka or magpapabayad ka na lang. Di ba? Sinuwento ko na sa inyo. They offered me, ano ba, name your price, anong gusto mo. May emisaryo sila. Kausapin si Maharlika, ano ang gusto niya? Ano ang sagot ko dyan? Na-vlog ko na yan. Ang sagot ko, bumaba si Kuting. Yan. Wala kayong kagastos-gastos sa akin. Hindi nyo ako lang bayaran ng milyon, bilyon, whatsoever. Bumaba lang si Kuting. Titigil ako. Well,
mga ilang araw lang. Pero pag may nakita na naman tayong demonyo sa gobyerno, magsasalta pa rin ako. But anyway, mga palangga, nakakasuklam na ang gobyernong ito. So, lalo na yung mga taong, lahat kayo, actually, hindi lang OFW, kayo talaga yung mga kawawa. Ito pala nga, hindi ako nagyayabang. Okay? Sabi ko nga, alam mo, galing ako sa friend, yung bahay ng friend ko, tapos along the way, karating ko lang, kasama ko yung mga friends ko sa sasakyan. Sabi nila, hindi ka ba natatakot? Sabi ganon. Tapos sabi ko, hindi. Nag-joke nga, gusto mo, sabi ko, tumbahin ko lahat yung mga yan, ako lang mag-isa, lahat sila. You know, just for fun ba, mga kaibigan mo. Tapos, you know what, sabi nila sa akin, ano ba problema mo? Nakakakain ka naman nandito, nakaka-travel ka naman, bakit ayaw mong tumigil? Parang ganun sa kanila. Sabi ko, hindi ako titigil hanggat may hininga ako. Ang tanong, bakit ko ba ginagawa to? Di ba? At risk ang buhay ko. Totoo, hindi ako, kaya kong bumili ng sibuyas, kahit 5 kilo, kahit ikis-kis ko pa yung mga sibuyas sa kilikili ko. Di ba, maligo ako ng bathtub na sibuyas, kaya kong bumili niyan. Kaya kong kumaskas dyan, credit card lang yan. But anyway, kung in terms of pagkain, nakakain ako mga palangga. Sobra pa, jomo-joba na ako sa kalalapang, kanina lumapang ako. Pero ang punto de vista ko, ano bang napapala ko dito? Gusto ko ng totoong pagbabago. Gusto ko na itong mga politikong ito na hipuin sila, kung mahihipo pa sila ng langit, na ma-realize nila one day na, ay, tangina, tama na yung pagnanakaw. Sobra-sobra na to, ititigil ko na to. Gawin ko na yung tama. Yun lang naman ang wish ko. Yun lang ang kapalit, okay, ng bunganga natin dito. Kaalwanan at totoong pagbangon ng Pilipinas. Hindi yung pagbangon ng smuggler, ng pulburon, ng hoarder, lahat. You know that already. Anyway, thank you for like almost 12,000